title ng message po natin for today ay The Purpose of Christmas. Ano nyo na? Nakita nyo na. The Purpose of Christmas. Ayan, so yung binasa kanina ni, sino nga ba nagbasa? Si Alona. Yung sa Luke 2, 8-11, ayan po ang susing talata natin sa umaga pong ito. Ayan. And bakit ba the purpose of Christmas yung itatopic natin ngayon, 'di ba? Kasi marami sa mga tao, 'di ba, nowadays ay nagdadaos lang ng Christmas, 'di ba? Pero hindi nila alam ano ba ang layunin nito, ano ba ang meaning, ano ang reason behind bakit ba may Christmas. Kaya naman ngayong umaga na 'to, pag-aaralan natin 'yan, okay? And medyo inagahan ko na December 1 pa lang, 'yan na yung message kasi magandang ma-prepare na tayo para hindi tayo magkamali ng pagse-celebrate ng Christmas. Kasi nga, di ba, maraming mga tao, akala nila Christmas is about gifts. Kaya kapag wala silang natanggap na gifts, malungkot na sila. Christmas is about bonuses and 13th month, 14th month, 15th month pay. Di ba? Pero pag, yun nga, yung boss nila ay medyo kuripot, di ba? Kumbaga parang apektado na ang kanilang emosyon. Pero hindi. Christmas is all about Jesus Christ, di ba? Siya ang bida dito, siya ang may birthday, kaya naman wag kang mag-expect na ikaw yung re-regaluhan. Yun nga, kaya kailangan si Jesus yung bigyan natin ng regalo. Regalo ng pag-ibig, pagmamahal, pagsamba at pasasalamat. Amen? Kaya nga, nung kahapon lang may nabasa ko tungkol sa Thanksgiving. Kasi di ba nagtaos ng Thanksgiving yung ibang bansa, yung Amerika, di ba? And may post si Vlad Sabchuk, 'di ba, na hindi naman daw talaga tumitigil ang Diyos sa pagiging mabuti, 'di ba? It so happen na tayo ang tumigil sa pagiging thankful and grateful. Kasi araw-araw kumikilos talaga siya. Araw-araw meron siyang ginagawa sa buhay natin, 'di ba? Amen. Araw-araw sasamahan, 'di ba? So, araw-araw po talaga 'yan. And there is a purpose kasi in everything we do. Naniniwala ba tayo diyan? Kaya nga pagkagising natin sa umaga, nagpaplano tayo ng mga gagawin natin. 'Di ba? Naghahanda tayo, nag-aayos tayo ng mga kung magagamitin natin. Kasi ayaw natin na yung araw natin ay mabaliwala lang. Gusto natin yung araw natin may purpose. And if we know that, kung alam natin yon, next natin, then we can expect God to have a purpose when He sent Jesus into this world. Kasi hindi naman pwede nating isipin na basta-basta lang dumating si Jesus, pinanganak lang siya, 'di ba? Ibig sabihin nun, may purpose kasi siya. May layunin kasi siya. And ngayon nga po, many celebrate Christmas, but few stop to ask, why did Jesus come to this world? Kaya isa ba kayo sa mga ganon na nagsa-celebrate ng Christmas, pero hindi naman kayo nagtatanong, bakit ba pinanganak si Jesus? Bakit ba may Christmas? Kaya nga, maganda yung kanta ni Jose Marichan, di ba, na favorite natin, favorite ng mga Pilipino, di ba? Sabi doon, and man will live forevermore because of Christmas Day. Pwede na tayong mabuhay ng walang hanggan because of Christmas Day. Kasi may dumating na tagapagtubos ng ating mga kasalanan. Kaya ngayong umaga na to, isa tayo doon sa magsasaliksik. Ano ba ang purpose ng Christmas? Again, ito po ang verse natin, Luke 2:10-11. Iyan ang didiinan natin. Sabi, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news of great joy. Sabi niyo nga, joy. That will be for all the people. Ang ganda ng sinabi ni Jess, di ba? Na yung baby na yon na pinanganak, hindi siya nagdala ng stress, kundi nagdala siya ng joy. Amen? Kaya ang Christmas time, hindi talaga siya panahon para magpa-stress ka. Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang stress yan? Sabi mo, dapat joyful ka. Yan, kasi hindi ka dapat magpaka-stress. Di ba? Minsan, sabi nga ni David Jeremiah, natural yan na ma-stress ka sa work kasi talaga namang minamadali na ng mga boss nyo ang mga deadlines kasi nga, Christmas break na, Christmas vacation na. Totoo naman talaga na may mga traffic, di ba? Nahi-heavy traffic na tayo. Totoo naman talaga na meron tayong mga ina-expect na mga regalo, mga bonuses. Pero again, hindi yan yung para magpa-pressure, magpa-stress sa'yo. Kailangan alalahanin mo na ang Christmas nga pala is for a great joy. Diba? Ang Christmas talagang ini-enjoy yan, sineselebrate. Hindi yan para magpaka-stress ka. Diba? Kaya diba? Ngayon, panahon na para paltan mo yung kanta mo, diba?
Kung ang kanta mo kung mawawala ka. Diba? So, diba? Kaya ang mga Pasko natin nagiging malungkot kasi kayo rin ang may kagagawan. Diba? Maanot ang i-ano nyo, ang i-play nyo, diba? Yung kaya't ibigay mo. Joke lang. Yung mga talagang godly na Christmas song. And sabi, today in the town of David, that is Bethlehem, a Savior has been born to you. He is Christ the Lord. Sabihin nyo naman, Savior. Yan. Ang sabi dyan, ipinanganak sa atin ngayon ang tagapagligtas. Okay? Ang tagapagligtas, meaning to say, siya ang magliligtas sa ating mga kasalanan. Diba? Sa lahat sa atin, mula sa kasalanan. Kaya sabi nga, Jesus was born differently. Kasi when we were born, we have to discover our life purpose. Tama ba? Ako dati nung bata pa ako, iniisip ko, bakit ba ako pinanganak sa sukat? Bakit kila mama at papa, si mama at papa ang mama at papa ko? Diba? Bakit ganito ko sinilang? Diba? Bakit sila yung mga kamag-anak namin? Parang nagtatanong ako ng purpose ko sa buhay. Then, praise God kasi nung February 11 nga, 2007, nung tinanggap ko si Lord, nalaman ko kung ano yung purpose ko, di ba? Ba't ako nabubuhay? And sabi nga, si Jesus hindi siya ganon. Alam niya agad kung ano yung purpose niya. And when we were born, we have to discover our life purpose. Jesus was born with a clear purpose given. He was on a mission when He was born. And that purpose has to do with you. Kasama ka dun sa purpose niya. Di ba? And ang nakaka-touch pa nga sa pagkapanganak ni Jesus, kasi ang sabi nga, di ba, ang term, He was born to die. Di ba? Parang isipin nyo, sino ang taong mag-aasam ng ganon, na ipapanganak ka para mamatay. Di ba? Yun ang purpose mo. Di ba? Parang wala namang may gusto nun. Di ba? Pero si Jesus, yun ang purpose niya kasi para sa'yo. Di ba? Para tubusin ka sa kasalanan. Kaya, sakto rin, di ba? Kasi ngayon, communion natin, aalalahanin natin yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi, I do not think God will do anything that is unnecessary. Wala siyang ginagawang walang saysay. Diba? God has a plan. And God has a design in everything He created and a purpose in everything He does. For example, yung puno, ano bang purpose niyan? Alam niyo na. Yung tubig, anong purpose? Yung sky, anong purpose? Lahat ng nilikha niya, may purpose. And sabi, take a look at creation today and we get a glimpse of a great designer. Sabi, God does not waste His energy. He has a purpose for Christmas. Ayan nga yung God sent us a Savior. Kaya sabi, if you and I do not need a Savior, God would probably not have gone through all the effort and trouble to send us one. Pero dahil matalino ang Diyos, mahal niya tayo, siya ay marunong, alam niya na kailangan natin ng tagapagligtas. Para nga daw doktor yan. Kapag kumonsulta ka sa doktor, meron siyang ibibigay sa'yo na gamot. And ikaw, tinitake mo naman yun by faith na iinumin mo yun kasi alam mo na makakabuti yun sa'yo. Yun ang makakapagpagaling sa'yo. And how much more ang Diyos sa buhay natin? Na ang Diyos, alam niya kung ano yung makakabuti sa atin. Ano yung makakapagpagaling sa sin-sick soul natin. Diba? Kaya naman dapat tanggapin natin yon gaya ng mga pagtanggap natin ng mga nire-recommend ng doktor. Kaya sabi, God wants you to know that you need a Savior. Diba? Alam ng Diyos na kailangan mo ng tagapagligtas. Kaya anyone here, meron ba dito na hindi kailangan ng tagapagligtas? Diba? So wala naman. Kahit pastor, kahit sinong mga matataas na tao, kailangan ng tagapagligtas. And why do I need one? Bakit ba natin kailangan ng tagapagligtas? Ito po ang sagot. Sabi, because we are infected with the sickness the Bible calls sin. Yan. Kasi lahat po tayo ay may kasalanan at makasalanan. Sabi, we have turned our back on Him. Tumalikod tayo sa Diyos. Unknowingly and knowingly, yun ang sitwasyon, yun ang senaryo natin. And sabi nga ng Isaiah 53:6, we all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to his own way. Kaya nga kayo, mapalad kayo kasi andito kayo. Meaning to say, may nag-invite sa inyo, may nag-effort na mag-share sa inyo, di ba? May talagang nagyaya sa inyo. Di ba? Kaya naman kayo, nasa church kayo ngayon. And pwede kayo na tumanggap sa Panginoon.
Unlike, di ba, other people na, halimbawa, ngayong umaga na to, nasan kaya sila? Ano kaya yung ginagawa nila? Di ba? Yan yung tinatawag na each of us has turned to his own way. Na kung hindi tayo i-reach out ng Diyos, may kanya-kanya tayong gagawin. Amen? Baka mamaya mo, si Raylene nasa festival lang. Di ba? Kung walang nag-reach out sa kanya. Si Bea nagtrabaho lang ng Monday hanggang Sunday. Di ba? Si Mira naglaba lang hanggang Sunday. Pero dahil nilapitan tayo ng Panginoon, ay nandito tayo ngayon. Natagpuan ka ng Diyos. Diba? Naglilingkod ka ngayon sa Kanya. Amen? Amen. And sabi nga dito, meron 3 bagay na gusto ang Panginoon na malaman mo ngayong umaga na to. At yun ang purpose niya. 3 lang naman. Kaya madaling intindihin, madaling tandaan. Una, God wants, God wants to save you from sin. Walang R yan. God wants to save you from sin. Yan ang unang-una natin na dapat na malaman. Okay? Na gusto ng Diyos na iligtas ka mula sa kasalanan. Kaya nga daw, kung meron daw pinakamalaking problema ang tao, walang iba po kundi kasalanan. Di ba? Kung merong pinakamatindi na kasalanan ng tao, walang iba kundi kasalanan. That's the reason why, di ba, nagtatanong kayo, bakit itong asawa ko, hindi niya maiwasan talaga ang uminom ng alak. Naglalasing talaga, kahit anong iwas niya. Talaga naman, lasing ng lasing. Bakit kaya itong kapitbahay namin, kahit anong mangyari, talaga namang gusto ng tong-it. Di ba? Talagang hayok na hayok sa tong-it. Umaga, tanghali, gabi, tong-it. Di ba? Kasi bihag ang tao ng kasalanan. Kung tayo lang, hindi talaga tayo aalis doon. Pero salamat sa Diyos. Bakit? Kasi dumating siya and pinalaya ka niya. Amen? Kasi ang kasalanan, hindi yan nabuburad basta-basta. Kahit nga sabi ng Hebrews, kahit daw dugo ng mga tupa, kambing o baka, hindi nakapag-alis ng kasalanan. Tinakpan lang, pero kahit kailan, hindi nakapag-alis ng kasalanan. Kaya nga sila Charles Wesley, John Wesley, nung sila tumanggap sa Panginoon, anong response nila? Nagkakakanta itong si Charles Wesley, di ba? Si John Wesley nagpipreach kung saan-saan. Bakit? Kasi alam nila, sa sarili nila, na nung tinanggap nila si Jesus, nahugasan ang kasalanan nila. Amen? That's why sabi ni John Newton, "Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me." Di ba? Amen? Amen. Amen. Praise God. Ayan, palakpakan. Ayan. Sabayan nyo naman si Iboy. Palakpakan natin sila. Ayan. Diba? Kumbaga, that save a wretch like me, ibig sabihin, talaga namang sira ang buhay ko. Pero niligtas ako ng Panginoon. And yun ang gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin. Na tayo ay i-appreciate natin yung pagkakaligtas natin. Diba? Ikaw ba, na-appreciate mo pa rin ang Panginoon sa pagkakaligtas sa'yo? O nalimutan mo na? Diba? Sa dami-dami ng mga nalaman mo, nabasa mo, napakinggan mong preaching, nalimutan mo na. Diba? Na maging masaya. Diba? Kaya dapat po, tayo ina-appreciate natin to araw-araw. Okay? Kaya nga, nung lumabas kami, kasi nilabas ako nila John Paul, nila Ison, sino pa yun? Jobert, JM, nung Thursday. Nag-prayer mountain kami din, Anyan Falls kami. Anyan. Nag-Anyan Falls kami, tapos nagkapi-kapi kami. Tapos meron kasi doon, senaryo na, habang nandun kami, nagkakwentuhan. Tapos parang naisip ko, grabe, iba na tong mga boys na to, no? Parang kasing, nung time na yon, wala talaga nagsa-cellphone sa amin. Tapos panay kwentuhan, tapos ang kwentuhan, kung hindi love life, kung hindi plano nila sa buhay, panay tungkol kay Lord, tapos tungkol sa prophecy. Tapos parang may time kasi ako doon na napatahimik lang ako. Pinapakinggan ko lang sila, tapos pinagmamasdan. Parang naisip ko, oo nga, itong si JM parang dating to, ngayon pastor na. Di ba? Itong si Jobert dating ngayon ang bait na. Di ba? Itong si Ison dating tambay. Di ba? Ngayon, yung parang may direksyon na sa buhay. Tapos, ang ganda pa nung usapan namin nung habang tatravel kami. Si John Paul dating diba? Parang ang bait na ngayon. Diba? O parang may ibang hindi naniniwala. Diba? Parang sa part ko, dati, parang itong mga to, iba. Diba? Pero ngayon, binago na ng Panginoon. May karapatan akong sabihin. Alam niyo kung bakit? Kasi, kitang-kita ko ngayon yung kasabayan nila noon.
May mga kapitbahay kaming kasabayan nila, kaedad nila. May mga kaklase sila, nakasabayan nila, kaedad nila. And masasabi ko talaga na iba. Yung mga pariwara ang buhay, talagang ligaw. Pero sila, masasabi ko talagang maayos yung buhay nila. May mga struggle, may mga problema, pero thank God. Bakit? Kasi talagang kasama nila ang Panginoon sa lahat ng iyon. Intindihan? Kahit hindi lang din sila, kayo na nandito. 'Di ba? Nag-glow up lang kayo. Dahil sa Panginoon. Pero dati rin kayong ganito, ganyan, 'di ba? Pero kung wala ang biyaya ng Diyos, 'di ba? We are nothing. We are absolutely nothing. Kaya sabihin nga natin sa katabi natin, kaya pasalamat ka kay Lord. Parang galit kaya pasalamat ka kay Lord. 'Di ba? Kasi nga dahil sa biyaya niya, tayo ngayon ay naligtas. And ano ba ang kasalanan? Sabi nga sin is more than just doing things evil. Yun pala yun. Hindi lang siya paggawa ng masama, kundi more than pa dun. Sabi dyan, sin is an attitude that says, God, I don't need you. I want to be my own boss. God, you do your thing and I'll do mine. Gagawin ko yung sa akin. You don't disturb me and I won't disturb you. Yan pala ang kasalanan. Na Lord, Diyos, wag mo akong pakialaman. Diba? Attitude pala ang kasalanan. Sabi sin is a rejection, next natin, of God and His ways. And the result of this is that it makes us gods. And dahil ayaw natin na pakialaman tayo ng Diyos, hindi natin napapansin, nagiging Diyos na rin tayo. Nagiging Diyos-Diyosan tayo. And sabi, it is saying, this life is mine, I'm going to do what I like with my life, not what God puts me on earth to do. Kaya dito, makikita na ganun pala ang kasalanan. Yung ayaw mo sa Diyos, tinatanggi mo ang Diyos, nire-reject mo ang Diyos, ang gusto mo, yung sarili mo lang, yung nasusunod. Kaya ewan ko lang, pinagpe-pray ko lang din, pero natutuwa ko ngayon sa yung mga kumakalat na testimony ni Joros Gamboa. Yan, naabutan ko kasi yan, Star Circle Quest pa sila. Yan. Pero ngayon, di ba parang nagta-testimony siya na Christian na siya, parang ganun, tas may mga ini-invite siyang mga parang makinig ng Word of God din. Tas sumakto rin kasi showbiz. si Ate meron siyang kinukwento sa akin na si Neri Naig naman. Kabatch niya rin yon sa Star Circle Quest. Kaso ang nangyari naman kay Neri Naig, na-involve siya sa business na pinromote niya, tapos ngayon kinulong siya. Parang hindi naman niya alam na illegal pala yon, pinromote niya lang, pero dahil ang daming mga tao na nag-invest dun sa business na yon, kasama tuloy siya, nakulong siya. Parang inisip ko dito, ganun talaga yung mga parang yung basta kapag ikaw naglingkod ka sa Panginoon, hindi naman agad-agad yumayaman ka, sumasagana ka, gumaganda buhay mo. Pero parang from glory to glory, binabago talaga ng Panginoon. Kaya nga maganda, ang mangyari sa kwento na to, itong si Joros, sharean niya, di ba, yung kabatch niyang si Neri. Di ba? Kaya parang ganon. And marami ako nakitang ganyan na una, itong kaklase niya lang yung naligtas, then all of a sudden, in-invite niya yung mga kaklase niya. Kaya magkakaklase na sila tuloy ngayon na mga mabubuti ang buhay kay Kristo Jesus. Na una muna, siya lang muna sa pamilya niya, then all of a sudden, in-invite niya pamilya niya, lahat tuloy sila nababago at ay inaayos ng Panginoon yung buhay. Naintindihan? Kaya ganon tayo. Ganon ang nangyayari. Whenever we reject God, di ba? Nagiging rejected din tayo. Parang hindi nagiging maayos ang buhay natin. Kaya nga, sabi ni Billy Graham, kapag tinanggap mo si Lord, you will never be the same again. Hindi ka na magiging kagaya ng iba. Pero kapag hindi mo rin tinanggap si Lord, you will never be the same again din. Bakit? Kasi mas lalong magiging worse pa ang buhay mo. Diba? Kaya naman kung ikaw, naririnig mo tong boses na to, diba? Itong pangangaral na to, tanggapin mo na si Jesus. Okay? Sabihin natin sa katabi natin, tanggapin natin si Jesus. And sabi, this denial or rejection of God separates us from Him. Kaya naman nahihiwalay tayo sa Diyos. Sabi, sin separates us from God. And this separation resulted in a life of confusion and aimless living. Di ba? Nakakaawa, no? Na dahil hiwalay ka sa Diyos, ang buhay mo ngayon aimless. Alam niyo yung sino dito naranasan ng mag-darts? Alam niyo yung darts? Yung pero alam niyo nga yan, kayo, yung ginaganon, tapos may yung parang, tawag doon? Target nga ba?
dartboard. Ano, o basta ganun, tatapulin mo dapat yung pinakagitna. And anong nangyayari sa buhay natin, di ba, kapag wala tayo kay Jesus, hindi natatapul. Di ba, yung kailangan ng Panginoon na matapul. Di ba, kaya minsan may mga tanong ka sa buhay mo na, ba't ganito ko? May mga, ano naman ako, panay naman ako pera, marami naman ako pera, pero ba't hindi ako masaya? Diba? Ilan ang naging girlfriend ko, boyfriend ko, hindi pa rin ako masaya. Kasi ang tawag dyan, life of confusion and aimless living. And alam niyo, nakakalungkot, malulungkot yung mga tao na yan. Kaya dapat, hindi tayo maging ganyan, diba? Yung aimless, yung parang wala kang target, wala kang goal. Pero kapag na kay Jesus ka, alam mo kung saan ka papatungo. Amen? Ganun na ba ang katayuan mo sa buhay? And sabi nga, we lose the sense of what is of value, what is good, and what is right. We make our own rules and set our own laws. Maraming mga kantang nagawa diyan, di ba? Born this way, di ba? Yung mga, parang ipinanganak na ako ng ganito. Kasi yan ang, kasalanan ng tao. Di ba? Ako gagawa ng sarili kong batas. Di ba? Meron pang kinuwento si JM na may mga nagsasabi daw na, kumbaga parang tao sa kanya, na yung 10 Commandments, ano ka ba, binasag na yun ng Diyos. Parang kung hindi mo alam yung Bible, mako-confuse ka nga. Kaya dapat hindi na natin yun, sinusunod. Diba? Binasag ng Diyos. Parang kung ikaw, na maririnig mo yun, oo nga naman, no? Diba? Kaya siguro invalid. Hindi ang Diyos ang nagbasag nun, si Moises in the first place dahil sa na-high blood siya. Diba? Kaya kung makakapag-debate ka lang, lagpak yung kadebate mo. Hindi siya nagbabasa ng Bible, binasag daw ng Diyos. Kaya dito sabi nga, not only do we not know how to live, we do not know why we are living. Diba? Kaya may mga tao, madali lang din sa kanilang magpakamatay, madali lang din nila aksayahin yung buhay nila kasi hindi nila alam kung bakit sila nabubuhay. Kaya diba may kanta rin ganon, what am I living for? I know you. Diba? Maluma na yun eh. Tapos, parang tinagalog ni Renz Berano ba? O April Boy. Yung edad ko talaga. Paano ang puso ko kung wala ka? Diba? Pero mali rin yung translation. Kasi what am I living for? Tapos paano ang puso ko? Kaya may mga taong ganon, yung confused, hindi nila alam, diba, kung saan sila patungo. May mga kaklase nyo, diba, ang alam lang nila, mag-aral na mag-aral. Diba? Mag-jingle na mag-jingle. Diba? Parang kaya minsan, ikaw tuloy na may alam sa Bible, na-alienan ka sa kanila. Bakit? Kasi kahit linggo, nagpa-practice ng jingle. Diba? Magagalit yung mayor. Bakit wala kayo sa jingle? Diba? Mag-jingle ka mag-isa mo. Diba? Kaya sasagot ka tuloy ng ganon. Diba? Pero ayun nga, kasi hindi nila alam yung purpose nila. Diba? Kaya kayo din, maging patient din kayo sa kanila. Yung mga boss nyo, diba? Uy, Christmas na yun, pumasok ka ng linggo. Diba? Dadagdagan ko sahod mo. Diba? Iyon kasi, hindi nila alam ang purpose kung bakit sila nabubuhay. Kaya ganon. Akala lang nila para silang makina, nagulang ng go. Pero hindi. Tayo, alam natin ang purpose natin. Diba? And that is to worship our Lord. Diba? Talaga ibigay natin ang buhay natin sa Kanya. And sabi nga, these problems arise because people are no longer connected to God. Diba? Kaya yung mga problema na to, nangyayari to kasi bakit? Hindi na tayo konektado sa Diyos. We are separated from Him. Kaya sabi nga, so Jesus Christ, kaya ito ang solusyon. So Jesus Christ has to come. And He comes to reconnect what was lost because of sin. He comes to bridge the gap caused by sin. Kaya nakita nyo yung logic? Kaya naman si Lord, anong ginawa niya? Separated tayo sa Diyos, di ba? Layo tayo sa Diyos, pero ni-reconnect. Di ba? Inayos ng Diyos ang relasyon natin. Inayos ni Jesus, binalik, kaya nga Diyos. Di ba? Pwede nang tumawid yung makasalan ng tao, papalapit sa Diyos. Naintindihan? Kaya nga dito naman, pinapaalalahanan na hindi religion ang in-establish ni Jesus nung dumating siya, kundi relationship. Ulit hindi religion, kundi relationship. Kaya di ba minsan may mga sinesyarang kayo, ayaw maniwala sa inyo, ayaw umattend, o kaya naman ayaw sumama sa Bible study. Bakit? Kasi lagi nilang akala, religion yan eh. Yung alive religion yan eh.
Ayoko magpalit ng religion. Ako rin noon, napagdaanan ko yan. Ako kasi, inaano pa ako ng kaklase ko noon, si Pastor Mon, na attend ka, fellowship. Ako naman, hesitant akong umattend kasi Catholic ako eh. Binaptize ako, bininyagan ako sa San Nicolas. Doon sa Kupang. Diba? Magagalit si mama at papa kapag umattend ako dyan. Pero nung natry ko, tapos nagbasa pa ako ng Bible, abay, oo nga, tama nga. Diba? Hindi nga religion. It's about relationship kay Lord. Wala kang mababasa sa Bible at in-establish ng Diyos ang ganitong religion. Diba? Hindi relationship. Diba? Ang nire-reconnect, binabalik ni Jesus. Amen? Naintindihan? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, hindi ito religion. Diba? Relationship to kay Lord. Diba? Kaya dapat i-ano mo yan, ipaalalahanan mo ang sarili mo na relationship. Kaya naman, dapat tanggapin mo si Jesus. And sabi, the angel tells Joseph, give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Kaya naman Jesus yung pangalan ni Jesus kasi nga, siya ay magiging tagapagligtas natin mula sa kasalanan. And sabi, God does not want you to go around carrying this weight of sin all the time. He wants to remove this cancer in your life and give you a new lease of life. Diba? Sino dito gusto may sakit siya? O, ayaw naman. O, sino dito gusto lagi siyang may binubuhat na bagahe? O, wala namang nasagot. Wala ba talaga? Walang nasagot? Kasi sino ba naman ang gusto, diba, na may buhat-buhat siya palagi? Meron pa nga sa inyo, ayaw magbuhat ng bag, pinapabuhat kung kani-kanino. Diba? Kasi ganon nyo ayaw magbuhat. Diba? Pero alam nyo, ganon daw tayo sa spiritual na buhay natin. Gusto ng Panginoon na tanggalin yung cancer na yan sa buhay mo, tanggalin yung bigat na yan sa buhay mo, pero ikaw ang umaayaw. Lord, hindi, mas gusto ko to. Lord, hindi, mas gusto ko tong religion na to. Diba? Kaya naman, ano ang dapat mong gawin? Ibigay lahat. Kaya minsan, pag altar call natin, anong kinakanta? Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Tapos surrender all. Sabi nyo nga all. Pero yung iba, di ba? Bakit? Kasi ayaw ibigay lahat. I surrender. I surrender. Di ba? Pero yun nga, lahat ng to, kailangan i-surrender natin kay Lord. Sabi nga, next natin, sabi, there may be something in your life you wish to change, but you can't. Kasi you have no power to change. You tried, but failed. You felt frustrated tuloy and helpless. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Yan ang kanta ng mundo. Pero kasi ang solusyon, si Jesus. Diba? Kaya si Bishop may ganyan. At dumating si Jesus at naligtas ang tao. Diba? Kaya may ganong rap si Bishop. Diba? Yun ang pantapat niya. Kasi nga, hindi mo magagawang maging mabait outside of Him. Diba? Naintindihan? Sino nag-try dito? Papakabait na ako, pastor. Diba? Ng own effort. Oh, yun, lagpak. Diba? Failed. Kasi hindi natin kaya. Pero sa tulong ni Lord, kaya natin. Amen? Uy, si Juliet, bakit mo mukha ng Santa? Santa Claus. Diba? Nakakatuwa naman ang bait, di ba? Yung parang, uy, si Josel, mukha ng santo. Di ba? Kasi ang bait, di ba? Kumbaga parang, uy, pagkausap ko si Jess, parang kausap ko si Mama Mary. Di ba? Kasi ang bait na. Yung talaga namang, yung nakikita na yung good works na gustong makita sa atin ng Panginoon. Kaya nga, sabi, the Bible says you cannot remove sin. Only Jesus can. You need a Savior. Kaya yung sa mga 700 Club Asia, di ba nakakatuwa yung mga testimony doon kasi yung parang sinasabi nila, una naman daw talaga tinatry nila na maalis yung mga pornography nila, addiction nila sa drugs. Pero nung sila ay tinulungan na ng Panginoon, tinanggap nila si Jesus, doon na sila nakawala. Di ba? Doon na sila talagang naging liberated. Talagang freed na sila from all their sin. Kaya sabi, you need an outside help. You need God's power
and you need Jesus Christ. Kahit sa buhay natin, ganun po tayo. Hindi lahat ng bagay kaya natin. Tama? Minsan talaga sa buhay natin, kailangan natin ng tutulong sa atin, kaya kailangan natin ng kaibigan, ng katuwang. And ganyan, dumating si Jesus para dyan. Na hindi ko lang maalala, pero may kwento kasing ganun. Yung may isang tao na nalaglag sa balon. Hindi ko alam kung ikaw ay alam mo na yon, i-correct mo na lang sa isip mo kung may mali. Diba? Pero kasi ang kwento ng tao na yon na nalaglag sa balon, edi nalaglag nga siya, no? Tapos tumawag siya ng help, 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 help. Ngayon may dumating, dramatic. Sabi niya, alam mo, nanggaling din ako dyan. Naranasan ko rin yan. Tapos umalis. Diba? Parang ganon. Tapos, may dumating na media man. Tapos nakita niya, help, help. Uy, ang galing nitong senaryo na to. Pinicturan. Ibabalita ko to. Bye. Hindi siya tinulungan. Tapos, meron naman dumating, medyo, religious type. Help, help, help. Alam mo bakit ka nandyan? Dapat magsisi ka kasi sa kasalanan mo, makasalanan ka. Tapos maya umalis. Tapos ngayon, dumating na, kasi kwentong barbero lang to si Jesus. Tapos ang ginawa ni Jesus, walang sinabi, nung sinabi niyang help, help, kinuha ni Jesus siya sa kamay, then inilagay sa kaligtasan, inilagay niya sa safe place. Parang ganun daw tayo sa buhay natin. Maraming mga tao, dumadaan lang sa buhay natin, hindi naman tumutulong. Nakikisimpat siya lang, di ba? Minsan, pinipicturean ka lang, o kaya naman, kinokondem ka pa, pero si Jesus lang, ang tanging pag nakita ka sa sitwasyon mo, tutulungan kang talaga. Amen! Amen! Ganon si Jesus. Okay? Kaya, we need Jesus Christ. You need Jesus Christ. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan mo siya. Diba? Kaya si AJ, yung Aegis, diba? Kaya nakakalungkot nga lang yung singer ng Aegis na wala na, diba? Pero anong kanta nila? Siya! Diba? Ang taas talaga nun. Ang iyong kailangan. Tuloy mo nga, Ate May. Sandigan. Kaibigan mo. Diba? Talagang pinapalalahanan tayo ng Aegis na Kaya nga nakakalungkot daw, sabi ni Bishop, diba? Kapag yung Jesus kinakanta sa mga bar, siya ang iyo, di ba? Kasi maling pagkanta, di ba? Kinakanta sa mga kung saan-saan, mga inuman. Kaya ang lagi mo yeah! Mali, di ba? Kaya maganda sa tamang di ba? Maganda siguro si Gabi ang kumanta noon. Try mga Gabi minsan. Kasi yun nga, totoo yun. Siya ang yung kailangan. Sandigan, di ba? Kaya ang prayer nga natin, di ba, makuha ng mga tao yung mensahe ng kanta na yon, di ba? Parang pag kunwari iinom na, siya. Oo nga naman. hindi yung beer yung kailangan, siya ang yung kailangan. Pag may magtutungi, siya. Hindi pala, siya. Yung parang mapaparepent, dapat ganon. Amen? Pero wala, yung iba kanta lang ng kanta. Okay? Pero, yun nga, you need Jesus Christ. Pangalawa, ito yung gusto ng Panginoon na malaman pa natin. God saves you for a purpose. Sabihin nyo 3 beses, purpose. Purpose. Yan, purpose. Sabi nga ng Bible, sa 1 Corinthians 10:31, whether therefore ye eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Sabi we live to glorify God and we do that by obeying and doing His will. Diba? Kaya naman tayo, niligtas tayo ng Panginoon for a purpose. Yan ang sinasabi dyan, na namumuhay tayo to glorify God. Diba? Bakit ka namuhay, Gab? To glorify God. Bakit ka nabubuhay, Alex? To glorify God. Bakit ka nabubuhay, Aaron? To glorify God. Lahat tayo, nabubuhay tayo to glorify God. Naalala niyo yung shinare ni Kuya Je, ni Brother Gerald tungkol sa living out your purpose ba? Ang sabi doon ni Rick Warren, ang tao daw nabubuhay on 3 levels. Yan. Unang level ay survival level. Na-remember nyo. Pangalawa, success level. Pero yung pinaka-highest level ay yung significance level. Yung sa survival level, ito talaga yung mga tao, kawawa din talaga.
Sila yung talagang, sorry po sa term pero nakuha ko lang to sa mundo, yung isang kahig, isang tuka. Yung parang tatrabaho, pangkain nila. Yung kumbaga parang yung nagsasabi na ang kinikita lang daw nila ay 70 pesos, 60 pesos. Yun yung mga survival level. Yung parang kapag hindi sila nakasahod ngayon, hindi na sila makakasurvive. So nakakaawa rin sila. Pero itong success level, ito matindi to. Kasi parang mga Singaporean type ang kanilang mga living. Di ba? Talaga namang meron silang more than enough. Ang yaman talaga nila. Pero alam nyo, sa kabilang banda, kawawa rin sila. Bakit? Kasi they have enough money, meron silang fame, meron silang wealth, pero malungkot pa rin sila. Bakit? Kasi hindi nila nare-reach yung significance level. Hindi nila nare-reach yung mag-live with a purpose. Diba? And sino yung nasa significance level? Tight na yan ngayon. Diba? Na dahil kilala na natin si Jesus, alam na natin yung purpose natin, hindi ka lang nabubuhay para sa'yo. Hindi ka lang nabubuhay para kumita, para mag-aral, nabubuhay ka na para kay Jesus. Yan. Kaya dito i-achieve nyo to, yung significance level. Amen? Naintindihan natin? Kasi ang significance level, kahit may 100 pesos yan sa bulsa, kahit hindi 10,000, masaya yan. Satisfied yan, fulfilled yan. Kasi bakit? Sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Amen? Diba? Hindi yung, kailangan may ham para masaya ako. Diba? Kailangan may lechon para masaya ako. Hindi. Kasi bakit? Sapat nang si Jesus ang kasama mo, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko. Kailangan ng Christmas tree ko hanggang langit. Diba? So, pag punggok, malungkot ka. Diba? So, dapat, yan nga, you were made for significance, and significance comes from knowing God. Knowing His purpose for your life, and then doing it. Kaya naman, diba? Yan ang i-aim natin. Kaya, sabi nga, nasabi ko na ba yun? Knowing His purpose for your life, and then doing it. Nasasabi ko naman, diba, nung mga nakaraan, na ang greatest failure ay yung maging successful in the wrong assignment. Diba? And yun nga, maraming mga tao ganon, yung akala nila ito yung purpose nila, ito yung pinapagawa sa kanila ng Panginoon, pero mali pala. And yun yung greatest failure nga. Pero tayo, nakilala natin ang Panginoon, pwede natin na ma-hit yung target. And sabi nga, all the success in the world, next natin, can't give you that. You will never find satisfaction and significance by living for yourself. Sabi, you need something greater than yourself. You need to live for God. Pag nagpe-pray kami ni Ate Mar, kunwari prayer partner kami, lagi niya talaga nababanggit yung mga artista. Kaya kapag yung mga natutuwa talaga kami pag may mga naboborn again artista, kasi sila talaga yung expose na ito, yung mapapasabi ka, sira na buhay nito. Diba? Papalit-palit ng boyfriend, ng girlfriend. Diba? Ngayon, addict na. Parang gano'n. Diba? Yung parang inisip ko dyan, yung mga halimbawa na lang nga, yung sa artista, diba? Yung akala nila gano'n yung buhay. Diba? Kaya nga kami, talaga, kaya ini-impart namin to sa inyo kasi we need to pray for them. Diba? Na parang kakawawain lang sila ng mundo. Diba? Naalala niyo si Whitney Houston dati. Hindi niyo pala tanda yun. Pero yung mga nakakatanda, si Whitney Houston, siya yung kumanta ng mga All By Myself, ganyan. Yun talaga, mataas boses noon. Tapos Christian pa yun noon. Pero di ba nag-addict? Tapos dumating sa punto na hindi niya na ma-reach. Di ba yung talagang, mga high notes, parang ganun. Sabi ng teacher namin, si Ma'am Magpale, ganun sinira si Whitney ng drugs. Di ba? Parang nasa Panginoon siya, pero dahil umalis siya, wala, nasira na. Di ba? Meron din tayo niyan dito, 'di ba, sa bansa natin, maraming nanghinayang kay Charis kasi international na siya eh. Pero biglang naging anong tawag sa kanya? Cyrus. James Reid. James Reid. ano sabi? Jake Cyrus, kala ko James Reid. And Jake Cyrus, 'di ba? Yung parang marami ring nanghihinayang sa kanya. Ang taas-taas ng boses nito, yung mga Korean hanga sa kanya. Tas na ganun lang, 'di ba? Kasi wala sa Panginoon. Diba? Kaya tayo, nalalaman natin ang purpose natin, nasasatisfy tayo, na-fulfill tayo whenever we encounter Jesus Christ.
Di ba? Kasi alam nyo, itong puso natin, may butas dyan eh. May malaking void dyan na ang tanging makakapuno, tapos yung void na yan, yung butas na yan, eternal yan. Hindi yan napupunan ng money, ng people, ng kung ano-anong bagay. Ang pupuno lang dyan sa eternal na yan ay eternal din. Kaya kapag nilagay mo dyan si Lord, puno yan. Naintindihan? Amen? Pero hindi mo pwede ipalit. Kunwari, parang ganito lang yan sa mga para maunawaan nyo. Ang pitchel, ano nilalagay sa kanya? Bato? Rubrics. Ano nilalagay sa pitchel? Tubig, di ba? Pag social ka, nesty. Ayan. Soft drinks, coke. Ayan, yan ang nilalagay. Pero hindi mo pwedeng ilagay doon yung mga bato, mga rubrics. Di ba? Kasi hindi yun yung purpose nun. Ganon din sa puso. Hindi mo pwedeng ilagay dyan ang 5 lalaki. Di ba? Kasi hindi mapupunan yan. 5 babae, hindi mapupunan. Pero pag si Jesus ang nilagay mo dyan, yan, mapupunan yan. Amen? Amen. Di ba? Kaya sabi, you need something greater than yourself. You need to live for God. Di ba? Kaya, mamuhay na tayo para sa Panginoon. And sabi, you listen to His word and obey Him because, next natin, you are made to know and glorify His name. Ito para lang din sa ikakaalam ng lahat. Di ba si Lord, actually, napaka-effort niya na eh. Kasi unang-una, He is our creator na. Tama? Naalala nyo? Sino ang naglikha sa atin? Walang iba kundi si Lord. Therefore, sinong nagmamay-ari sa atin? Si Lord. It so happened na isang ng tao ang kanyang kaluluwa sa demonyo. Anong ginawa pa rin ni Lord? Dumating dito para tubusin tayo. He is called our Redeemer, our Savior. Ibig sabihin, tumubos sa atin. Ngayon, kung tinubos ka ng Panginoon, sino na may-ari sa'yo? Walang iba kundi si Jesus. Sipin nyo creator mo na siya. Tapos naglagalag ang tao. Naging redeemer mo siya. Diba? Sino nang may-ari sa'yo? Si Jesus. Kaya naman ngayon, diba alam natin na ang dapat nagmamay-ari sa atin si Jesus. Sabihin nyo nga, si Jesus na ang nagmamay-ari sa akin. Para medyo short, sabihin mo, I belong to Jesus. I belong to Jesus. At dahil siya ang may-ari sa'yo, may magagawa ka ba pag sinabi niya, Raylene, simba ka? Amen. Raylene, simba ka? Wala. Bakit? Pag mamay-ari ka na ni Lord eh. Amen? Tawag doon, Althea, lingkod ka kay Lord. Wala kang magagawa, kundi mag-amen. Yes, Lord. Bakit? Pag mamay-ari ka na niya. Tinubos ka niya. Minsan, dito ako nagtataka. Pag mamay-ari na tayo ng Panginoon, we confess and we declare. Pero bakit hirap tayo sa mga bagay na pinapagawa niya? Amen? Parang ayaw niya mag-amen Di ba? Di ba, Gab, isuko mo to. No! Don't touch. Di ba? Nahihirapan tayo. Kung tutusin, originally, pag mamay-ari tayo ni Jesus, diba? Parang sa mag-asawa. Diba? Pinapaliwanag ng mga pastor o pariyan, ang katawan ng lalaki ay para sa babae na. Ang katawan ng babae para sa lalaki na. Diba? Hindi mo pwedeng ipahiram sa iba. Parang ganun din sa Panginoon. Diba? We are married. Diba? We are the bride of Christ. Kaya tayo, we belong to Jesus. Diba? Kaya naman, hindi ka na magpapagamit sa kasalanan. Hindi ka na magpapagamit sa mundo, sa demonyo. Bakit? Kay Lord ka na. Amen? Kaya yung taas ng boses mo, kay Lord na yan. Yung mga pagbirit mo, kay Lord na yan. Diba? Yung time mo, kay Lord na dapat yan. Yung panahon mo, kay Lord na dapat yan. Amen? Diba? Kaya diba may mga kumakanta, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan itataglay? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Diba? Kawawa ka kasi pag kunwari huli na ang lahat, tsaka mo lang na-realize, wala kang dun. Wala kang naiambag. Walang mangyayari. Di ba kaya minsan, Pete, babaan mo naman, Pete.
Ayan, yung ano, di ba talagang, yung may kwentong ganon, yung nagpunta siya sa langit, kita niya, uy, ang ganda ng mansyon ni Pastor. Uy, ang ganda ng mansyon ni Pastora, oh. Uy, ang ganda ng mansyon ni Brother. Ang ganda, Lord. Tapos nung pinakita ng angel, oh, dito yung bahay mo. Ano lang, kakarampot, tapos pader lang, wala pang bubong. Sabi niya, Lord, ba't naman ganyan yan? Sabi nung angel, yan lang ang bag mo eh. Diba? Parang tumanggap ka kay Lord, tapos wala ka man lang ginawa. Sabi niya, kaya dyan ang mansion mo. Diba? Kaya payag ba kayong ganon? Yung parang dahil latak na lang yung binigay mo kay Lord, pagdating mo dun sa langit, ay, mas maganda po yung bahay ko dun, Lord. Diba? Kaya dapat, kung may panahon pa tayo, kung may oras pa tayo, let's live with a purpose. Amen? Yung boses na yan, may purpose yan. Kaya nagkukwentuhan kami kahapon ni Carl. Makinig sa mga choir. Dapat ang choir, padami ng padami. Pasipag ng pasipag. Pakumit ng pakumit as the days go by. Hindi pabawas ng pabawas. Pa-excuse ng pa-excuse. Palaba ng palaba. Kung ano-anong mga excuse. Kasi ang boses na yan, para kay Lord yan. Maraming mga nagpe-pray, gusto nila ng boses, pero wala, hindi nabibigyan. Totoo. Kasi may mga pipi. Diba? Kaya ang worship nila sign language na lang. Pero ikaw may boses ka. Anong ginagawa mo? Naintindihan? Amen. Maraming mga gusto na nananalangin, sana may paa ako para makapunta ako sa mga gusto kong puntahan. Ikaw may paa ka, pero once a month ka lang nagsisimba. Once a year ka pa nagsisimba. Kaya dapat live with a purpose. Ibigay natin sa Panginoon ang para sa Kanya. Naintindihan? Yung mga kilikili na yan, kilikili, kamay. Itaas. Yung kamay. Itaas kay Lord yan. Kasi may mga no arms, no legs nga. Di ba? Kagaya ni Nick Bujikik. Di ba? Bujikik. Hindi yun, iba yun. Bujikik. Bujikik yung yung apelido. Apa? Boychik. Ayan, Boychik. Ayan, hindi pala Boychik. Ayan, kinorek na tuloy tayo ni Papa. Boychik. Boychik. Nalito na rin si Papa. Ayan. Diba kasi, ayun nga, inaano niya na Kaya sabi niya, pag sinasabihan tayo ni Lord na simba ka, bigay ka, mag-serve ka, mag-outreach ka, kumanta ka, dapat wala kang hindi ka tumatanggi. Yes, Lord. Diba? Kasi binigay niya nga yung buhay niya sa'yo, bigay mo rin yung buhay mo sa Kanya. Naintindihan? Amen? Parang galit na kayo Amen? Amen. Kaya nga sabi ni J.I. Packer, sabi, yung pagkakaroon sabi, it will be very sad if we live life without God. Sabi, we are cruel to ourselves. We try to live in this world without knowing about the God whose world it is and who runs it. The world becomes a strange, mad, painful place, and life in it a disappointing and unpleasant business for those who do not know about God. Sabi, disregard the study of God and you sentence yourself to stumble and blunder through life blindfolded as it were, with no sense of direction and no understanding of what surrounds you. In this way, you can waste your life and lose your soul. Grabe, no? Kapag daw ikaw namumuhay ka na wala ang Diyos, ganyan, ang buhay mo malungkot, di ba? Yan, sayang, di ba? Maaksaya. Yan ang buhay ng mga wala sa Lord. And ito na yung pangatlo. Di ba? Una, God wants to save you from sin. God wants, God save you for a purpose. And pangatlo, God saves you by His grace. Yan, sabihin nyo nga, by His grace. And sabi, God did all because, sabi, ginawa ng Diyos lahat ng to because He loves you. Sabi, Jesus came because He wants to give you a hope and a future. Sabi, the Bible says, it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God. Not by works, kasi pag by works, magyayabang tayo so that no one can boast.
Tayong lahat, naligtas tayo because of God's grace. Ano ibig sabihin nito? That means, you don't deserve it. You don't earn it. You cannot buy your way into heaven. Sabi, you cannot be good enough to get into heaven because heaven is perfect and you are not and I am not. And kung ito ay binigay lang pala sa atin, anong kailangan nating gawin? Kailangan nating tanggapin. Kailangan nating i-receive. Diba? Hindi mo kailangang bayaran. Kailangan mong tanggapin. Amen? Sino dito nagregalo sa inyo? Sabay nung yung niregaluhan nyo, ang sabi, magkano to? Sasabihin mo naman, babayaran mo. Diba? Kasi ang regalo, hindi binabayaran. Tinatanggap. Tinetreasure. And ganon ang Panginoon. Dapat tinatanggap natin ang regalo niya. Kasi it's all by His grace. Sabi nga, I've got to get into heaven on somebody else's ticket. Kaninong ticket yon? That is Jesus Christ. Sabi, He was perfect because He was God and He paid the price for me. And that is grace. Sabi nga, grace is when God gives you what you need and not what you deserve. Sabi, grace is when God says, I'm going to take your problem and make it my problem. Hallelujah. And Jesus died for me. Okay? Kaya nga, ito ang grace. Diba? Yan ang lagi natin tatandaan. Ibig sabihin ng G-R-A-C-E ay grace. God's riches given to you at Christ's expense. Yung yaman ng Diyos binigay sa iyo, pero si Jesus, si Kristo ang nagbayad. Amen? Hallelujah ba sa grace ni Lord? Hallelujah. Diba? Kaya nga sabi nung preacher na babae, kapag daw pala nagta-thank you Lord tayo, it means na nire-receive natin yung biyaya ng Diyos. Kaya sabihin nyo nga, thank you Lord. Yan. Kaya kapag nagta-thank you ka pala, ibig sabihin nun, tinetreasure mo yon, yung gift niya. Kaya sabi, God giving you the best and who pays for it? Jesus pays for it. In other words, salvation cannot be earned, you cannot work your way to heaven, and God will tell you, sorry, you don't have enough good works in you to do that. Kasi nga, ang mga good works natin is just filthy rags from the Lord. Pag kinumpara sa Kanya, walang-wala. Sabi, it's a gift. What do you do with the gift? Just receive it. Tapos ito nga, regarding naman sa give a gift, ayan, sabi, why do we give gifts at Christmas? Simply because God gave the gift of His Son to you. By grace. He paid for it. That's why we give gifts. Because God gave the greatest gift to us at Christmas. Magkano yung give a gift natin ngayon? 3.7? Magkano? Total? 3.2 pa lang. Ang kailangan po nating i-raise para mabigyan ng mga regalo ang mga kabataan ay 70,000. Diba? Meron pa lang daw tayong 3.2. Yan. Kaya naman, sa give a gift natin, yan ang ating encouragement na nagbibigay tayo. Bakit? Kasi Jesus gave, diba, His gift to us. Naintindihan? Kaya minsan, hindi natin pinapagsawaan yan. Kahit yung pagbibigay sa church. Kaya nga ganito ang challenge ko sa inyo. Again, ganito, makinig kayo maigi. Kung ikaw yung tao na hindi mo pa nababasa ang Bible, hindi mo naiintindihan ang giving, hindi mo naunawaan ang ginawa ni Jesus sa krus, hindi ka thankful, huwag ka magbigay. Honestly, personally, huwag kang magbigay. I encourage you, huwag kayong magbibigay. Kahit mamaya, sa tithes offering, huwag kayong magbibigay. Kung hindi nyo naunawaan. Pero, kung ikaw ang taong thankful ka kay Lord, alam mo na niligtas ka niya, gusto mong i-share ang blessing na natanggap mo galing sa Kanya, then give. Amen? Kung ikaw ay thankful sa eternal life na binigay ni Lord, sa sacrifice na ginawa niya, magbigay ka. Pero again, kung walang meaning sa'yo ang lahat ng yon, then do not give. Amen? Kasi sabi ni Joseph Prince, ang giving para lang sa mga tao na nakakaunawa na ng biyaya ng Diyos. Kaya yun pala ang sekreto. Kaya pala may mga tao talagang giver. Bakit? Kasi they understand yung ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Amen? Amen. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, alalahanin mo si Jesus. Okay? Kaya sa ating conclusion, dito na po ako magtatapos. Meron ditong makinig kayo maigi, merong isang younger pastor
medyo bata-batang pastor, nag-invite sa elderly pastor, sa medyo matanda-tandang pastor na. Sabi niya doon sa pastor, Sir, pastor, pwede ko bang kayong i-invite sa church namin? Parang mag-i-intro ka lang bago ako mag-speak. E di, itong matanda na to ay pinaunlakan niya. Diba? Nagbigay siya ng short exhortation lang, tsaka introduction. At ang kwento niya, kinuwento niya yung kwento tungkol sa tatay. Yan, may isang tatay na sinama niya yung anak niya at yung kaibigan ng anak niya sa isang parang paglalayag. Kumbaga parang namaka sila dun sa Pacific Coast. Yan. Ngayon, it so happen na sa paglalayag nila, malayo na sila sa pangpang ba tawag doon? Sa shore, malayo na sila doon. Tapos naka-experience sila ng turbulence or stormy seas. Bigla-bigla kasing may dumating na bagyo. Ngayon, sa hindi inaasahang pagkakataon, kahit expert yung tatay sa tawag doon sa sa pangingisda, sa pagbabangka, tumaob pa rin yung bangka. Ngayon, nagkahiwalay silang tatlo. Kaso, may lifeline doon, tapos isa lang. Ngayon, alam niyo na, ang susunod na kwento. Mamimili siya ngayon kung sino ang isi-save niya. Kung kanino niya ibibigay yung lifeline. Diba? Ngayon, kung kanino niya ibigay yon, panigurado, yun ang masasave. Ngayon, ganito ang iniisip niya. Hindi niya maatim na nakikita niya yung anak niya na malulunod, mamamatay. Pero sa isip-isip niya, mas hindi niya maaatim na mamatay yung kaibigan ng anak niya na hindi Christian. Kasi alam niya na pupunta sa impyerno yung kaibigan ng anak niyang yun na hindi Christian. Kaya alam nyo, may shock din sa kwento na to. Ang ending, binigay niya yung lifeline dun sa kaibigan ng anak niya. At yun ang naligtas. Samantalang yung anak niya, hindi na niya nakita, naglaho na. Di ba? Pwedeng nalunod na, or pwedeng yan na, lumubog na. Di ba? Kasi iniisip niya, posible, di ba? Sure na sure ako, pag namatay yung anak ko, langit pupunta to. Kaso yung kaibigan niya, hindi. Di ba? And ayun ang sinasabi ng preacher, di ba? Nung matandang pastor na ganon ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na ang Panginoon, ang Diyos, willing siya na ibigay ang kaisa-isa niyang anak para sa ating lahat. Parang ganon yun. Di ba? Na mas pinili ng Diyos tayo kaysa sa kaisa-isa niyang anak. Sino yun? Si Jesus Christ. Para sa atin, para matubos tayo sa kasalanan natin. And yun yung conclusion niya. Di ba? Ngayon, merong dalawang bata. Next natin. May dalawang bata lumapit dun sa pastor na matanda. Dalawang teenager. Kasi kahit ako nung nabasa ko, hindi ko matanggap. Sabi nung dalawang bata, Sir, pastor, ang ganda po nung message nyo, nung sinabi nyo, nung kinuwento nyo sa amin. Pero hindi namin malubos maisip na totoo ba yun? Totoo po bang kwento po yun? Sabi ng pastor, oo, totoo yun. Diba? At yung pastor nyo, yun yung kaibigan ng anak ko. Galing, no? Diba? Kaya parang naisip ko dito sa kwento na to, totoo na may nangyaring ganun. Diba? Totoo na merong nag-sacrifice ng sarili niyang anak para sa'yo. Yan ang message ng Pasko. Diba? Yan ang mensahe ng Pasko. Na ang Panginoon, binigay niya yung kaisa-isa niyang anak para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo. Diba? Kaya all for love, the Father gave. Akala natin, kwento lang ng Bridge Master yung ganun, no? Pero totoo pala. Diba? Totoong may ganun. And sabi nga dito, do you understand how much God loves you and longs to save you? Sabi niyo, He wants to save you from your hurts. Diba? From your aimless wanderings. Sabi, He wants to save you from sin. Sabi, He wants to save you for His purpose. Gusto niya maangkin ka. Diba? Kasi pag alam niya na kapag wala ka sa Kanya, aimless ang buhay mo. So that you can live an abundant life, Jesus said, and glorify your God.
Sabi, He wants to save you by His grace. You've got to stop trying to do it yourself. You've got to let go of your hold on your own life. And you need to let go and let God and be God. Again, there is only one God and you are not. Last, Jesus Christ that died for your sin, and that's why we celebrate. Diba? Kaya may Pasko, kaya tayo nagiging joyful sa Pasko kasi God sent us a Savior. And dahil sa Savior na yon, pwede na tayong mamuhay ng walang hanggan. Diba? Anybody here na thankful kay Lord? Diba? Somebody here na talagang pinagpapasalamatan mo yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo?